Sa kwartong ito na halos kasing laki lamang ng isang king-sized bed. Unang tumira ang mag-asawang JD at Welfie. Silid ito ni Welfie mula pagkabata. Nakitira muna kasi sila noon sa kanyang ina. Pero itinaga nila sa bato. Balang araw, magkakaroon din sila ng sarili nilang bahay. Pangarap ko talaga magkaroon kami ng sariling bahay para na din po sa pamilya ko at sa pagiging mga anak pa namin. Si JD, ng ibang bansa. At matapos ang mahigit 3 taon, pag-uwi ni JD nitong Disyembre, tumambad sa kanya ang katas ng paghihirap nilang mag-asawa. Si JD naging emosyonal. Hindi makapaniwala habang tinitignan ang bawat bahagi ng pinaghirapan nilang bahay. Mula sa altar, living area, mga kwarto, Worth kayo. pati na ang view sa labas ng kanilang bahay. Grabe na. Tanaw, matid mo ito. Uy, mag-dream. Ikaw mas nimo. Grabe. Ha? Unsaw ka bless. Para sa mga OFW nating kababayan, kapupulutan nyo ng inspirasyon ang kwento ng mag-asawang JD at Welfie. Matapos ang 2 taong pag-OFW sa Ireland, ang dalawa nakapagpatayo ng kanilang dream house. Paano? Taong 2019 nang ikasal sina JD at Welfie. Dahil nagsisimula pa lang, nakitira muna sila sa ina ni Welfie. Dito ako lumaki, tapos dito rin nabuo yung mga pangarap namin. So napagdesisyon na namin na dito muna kami magstay at bumuo ng sarili naming pamilya. Pero naging mapaghamon ang pagbubuo ng pamilya. May mga bagay din kami na gustong bilhin pero hindi namin afford kasi ako lang po yung nagtatrabaho. Dito na nagdesisyon ang mag-asawa na si JD mangibang bansa para mag-OFW. Nung first alis niya, miss ko talaga siya kasi ilang taon din kami nagsama kasama yung anak namin. Tapos siya, number 1 siyang umiiyak kasi iiwan na niya kami. Sobrang bigat sa pakiramdam ko sa that time kasi ako yung nag-aalaga sa anak ko for 2 years and iniisip ko din that time na para din to sa kanila. Si JD, nitong pagpasok ng Enero, bumalik na sa Ireland. Mag-4 na taon na siya ritong mangingisda. Ako ngayon ay naka-duty hanggang umaga. Hindi ko biro ang mag-iisang fishes kung sobrang lakas ng alon minsan. Laki po ako sa bukid, nagpapastol ng baka, elementary pa ako hanggang sa pag-high school. Yun po yung trabaho ko. Noon pa man, pangarap na raw talaga niyang magkaroon ng magandang buhay at magandang bahay. Naisip ko balang araw pag magkaroon ako ng trabaho, talagang magpupursige talaga ako na may patayo yung mga dream house ko. At tila Ireland ang daan patungo sa katuparan ng kanyang mga panalangin. Tinulungan po ako ng papa ng asawa ko na may pasok sa trabaho niya bilang isang fisherman. Ngunit pagdating sa Ireland, ang determinasyon niyang magtagumpay parang dingding na inaanay ng kalungkutan. Sobrang sakit para sa akin na yun, malayo sa pamilya. Iniisip ko na lang na pag titigil po ako sa pagtrabaho, walang mangyayari. Paano yung mga pangarap namin? Ngunit kailangang maging matibay ang haligi ng tahanan. At ang nagsilbing liwanag sa kanilang mag-asawa, ang pagnanais na maipatayo ang kanilang dream house. Napagdesisyon na namin mag-asawa na maipatayo na yung bahay namin kasi may kunting ipon na rin. Paunti-unti lang na may mapuntahan yung pinaghirapan ko. Taong 2023, sinimulan na nila ang construction. Number 1 na struggle po yung pagbabudget ng pera kasi kailangan nyo po i-cut off lahat ng wants nyo. Dapat inuuna na po yung needs. Yung update sa bahay, yun na lang yung update ko. Manghingi na talaga ng picture minsan.
hindi po ako pinaghinaan ng loob, sir, kasi pag unti-unti yung nabuo yung pangarap mo, parang mas magpupursige ka pa na gusto mo yung tapusin. Pero espesyal ang naging pag-uwi kamakailan ni JD. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makikita na ni JD na buo ang resulta ng kanilang dugo at pawis. Mula sa 3.6 square meters nilang kwarto noon, ...264 square meters na ang bahay nila ngayon. Sa labas pa lang po, yung nakita ko yung bahay, talagang namangha ako kasi sobrang laki. Pagpasok ko, di ko inakala na doon ko makikita yung ganda sa loob, ang lawak. Bubuhos talaga yung luha mo kasi maiisip mo kung gaano ka-risky yung trabaho namin. Tapos sa pag-uwi mo, may napuntahan lahat. Worth kayo. Grabe po yung happiness na mararamdaman ng isang asawa na makita ang kanyang husband na masaya at hindi po nasayang yung effort, oras at pagod niya doon sa ibang bansa. So ito po yung master's bedroom namin na dating pangarap lang at natupad na. Sa kabilang side is yung playroom sana ito. Pero ginawa po muna naming storage ng mga gamit ng anak ko. Ito yung bedroom ng anak namin. Kaso, hindi pa siya natutulog mag-isa. Katabi ko pa siyang matulog. Kaya ito yung soon bedroom niya. Dito naman sa side na to is yung kitchen namin. Wala pang mga cabinet sa ilalim. Pinag-iipunan pa rin namin. Ito naman yung garage area namin. Kung makikita nyo, hindi pa po siya tapos kasi lalagyan pa namin dito ng lamp. At saka doon is yung balcony namin. Grabe po yung saya, sir. As in, hindi po ma-explain kasi yan po talaga ang dream ng lahat ng may mag-asawa. Okay lang naman si ZD Daddy. Samantala, magkalayo man sina JD at Wealthy, salamat sa teknolohiya, nakakapag-video call sila. Hey, Daddy. Hi, Mami. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo ni Okay Zeddy? lang naman. Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Ito, kakalanding lang na, kakauwi lang namin kasi sobrang lakas ng alon, di kinaya. Basta mag-iingat ka lang palagi dyan, ha? So, kayo din po ni Baby. Ingat ka dyan. I love you. Love you too, Mami. Sa likod ng bawat distansya at paglalayag, sa kabila ng malalakas na hampas ng malalaking alon, iisa ang direksyong kanilang tinatahak. Pauwi sa pangarap nilang tahanan. Daddy, thank you sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Mag-ingat ka lagi dyan kasi andito pa kami naghihintay sa'yo. Sobrang saya. Proud. Ha? I'm so blessed. Di ako makapaniwala may tatawagin na kami sarili naming bahay. Basta feel good kwento, kami nang bahala sa inyo. Dito sa Good News. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Abot hanggang langit ang kilig sa ginanap na wedding proposal sa tuktok ng Mount Pulag. Ang masasabi ko lang sa'yo, gusto kitang makasama hanggang pagtanda. Sobrang kabado na po ako noon that time. Pero hindi ko po iniisip na magpro-propose sa'yo. Sinasabing kaso ng bullying sa pagitan ng mga estudyante nauwi sa saksakan. Hindi naman namin problema to eh! Sa ating social experiment, ano ang gagawin mo kung ang pambubuli mangyari mismo sa harapan mo? Ano ba gusto mo? Viral sa social media, larawan ng magkasintahang nag-propose sa Mount Pulag. Pero sino nga ba ang soon-to-be couple na ito?
At ano ang kanilang love story? Makapigil hiningang sea of clouds. Yan ang kalimitang pakay ng mga umaakyat sa Mount Pulag. Si Rachel, maswerteng naakyat at nasaksihan ang ganda ng Mount Pulag nito lang January 26. Pero nang itinutok na niya ang kamera sa summit ng Mount Pulag, hindi niya akalain na ang kanyang malilitratuhan isang binatang nakaluhod sa gitna ng mga ulap, nagpo-propose sa kanyang kasintahan. Nakita ko may couple, nakaluhod na si kuya. So, na-realize ko na nagpo-propose siya. So, sabi ko sa boyfriend ko, may nagpo-propose doon. So, inanggulo ko na yung phone ko, tapos doon ko na kinunan ng picture. Hindi na raw nagkaroon ng pagkakataon si Rachel na makausap ang dalawa. Kaya pag-uwi ng Maynila, ipinost niya ang picture na magkasintahan sa social media para mapaabot sa kanila ang kanilang pagbati sa mahalagang kabanata na ito sa kanilang pag-iibigan. Pero sino nga ang magkasintahang nasa viral proposal? Ang Good News Team, hinanap ang hiking lovers. At ang nakunang mystery couple, natagpuan namin. Sila ang 5 taon ng magkarelasyon at ngayon soon to be bride and groom na sina Sofia at John Ray. Magkababayan daw sa Quezon sina John Ray at Sofia. Pero hindi raw sila pinagtatagpo noon ng tadhana. Nag-start po lahat po nung nag-follow po siya sa akin sa Instagram. Inisto ko na din po siya. Then nakita ko po yung kanyang kagandahan. Mga ilang weeks pa, doon lang ako nagkalakas na loob para siya i-chat sa isang anime character na pinapanood niya at pinapanood ko din. Parang natuwa ako kasi may nanonood din pala nung pinapanood ko. So magkakaintindihan kami. So doon niya ako na-hook Parang napareply din ako sa kanya nun. Matapos ang isang buwan na pakikipag-chat, Ako po yung pumunta sa kanila nun. Tapos Yun po, sobrang crush niya po ako, pinuntahan niya ako. yung akala niya patay na patay ako sa kanya. Pero ang totoo, wala kasi siyang pamasahe nun Kaya ako yung pumunta. ngunit sa mismong araw ng kanilang pagkikita, Gusto niya akong i-hug, i-kiss. Tapos ayoko magpa-kiss na sa kanya. Sabi ko, hindi naman kami Hindi ko naman siya boyfriend, ba't niya kikiss? Sabi ko, pwede ba kita maging girlfriend? Yun, tapos nag-oo na. Tapos doon na po namin tinuloy yung kiss. Kasi boyfriend ko na siya. Sa mga panahong nag-iisa ay hanap-hanap ka at hindi kailanman mag-iiba. Itong aking pagsinta, asahan mo na kahit kailanman. pero tulad ng lahat ng mga relasyon, gabundok din daw ang kanilang naging problema. Lalo't parehas silang mga estudyante pa lang noon at tinutustusan ang kanya-kanya nilang pag-aaral. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng pera nun kasi nag-aaral ako, nag-aaral siya. Dumadating po sa point na parang meron lang kami pang merienda. Lalabas po kami, bibili kami ng food. Tapos yung food na yun, hati na kami doon. Ngunit sa pagtutulungan, nakapagtapos din silang pareho sa kolehiyo. Ang sikreto raw nila sa pagpapatatag ng kanilang relasyon, pag-akyat ng bundok. 4 na bundok na rin sa Quezon ang kanilang naakyat. Mount Pinagbanderahan, Magsaysay Hills, Macapaya Hills, at nakapag-hike na rin sila sa Santa Jacobe Falls. Pag-hiking po kasi namin, parang baliktad po Imbis na mag-away kami, mas minamahal po namin yung isa't isa. Madami po kaming nare-realize pagbaba namin. So, ang sarap pala mabuhay, ang sarap palang pumunta sa mga ganong lugar na kasama ka. Para sa ika-5 nilang anibersaryo, ang kanilang aakyatin, ang pinakamataas na peak sa buong Luzon, ang Mount Pulag. Pero hindi lang daw hiking experience ang planong iangat ni John Ray.
pati na rin ang kanilang relationship. Dahil ang breathtaking view ng Mount Pulag, ang plano niyang maging backdrop ng kanyang wedding proposal. Alas 3 ng madaling araw, nagsimula na silang mag-hike. Napapansin ko na rin po siyang hindi siya masyado mapakali. Pero hindi ko po iniisip na magpro-propose siya. Naisip ko na lang na hindi siya komportable sa suot niya kasi nga 4 layers yung suot niya. And then sobrang lamig din. Bukod sa pagod sa pag-akyat, ang mas inaalala raw ni John Ray ang perfect timing at kung perfect ba ang view kung saan niya gagawin ang proposal. Baka hindi magpakita si Mount Pulag, yung Sea of Clouds. Pag wala po kasing clearing, ang makikita lang namin doon fog. Hindi, nasa kalagitnaan na po kami ng pag-hike. Biglang nagbanggit po yung core namin na si Sir Jaja po na, "Congrats guys, may clearing." Medyo nagkalakas na po ako ng loob ulit. Sana ma-arouse ko ng maayos. At makalipas ang 3 oras na akyatan, pagpatak ng alas 6 ng umaga, narating din nila ang summit ng Mount Pulag. Malamig na hangin, sinabayan pa ng kaba, kaya sobrang kabado na po ako noon that time. Sabi po niya na, nanginginig ka na, parang sobrang lamig ka na ba? Ang pinakahihintay na sandali ni John Ray para alukin si Sofia na maging katuwang habang buhay. Sabi ko, "B, will you marry me?" Ikaw lang ang lakas sa magulong mundo. Kaya naririto ang puso kong umaasa. Nahihilumin mo pagmamahal mo lang ang nais ko. So nagsingkin na, doon na po ako umiyak. Parang humagulhol ako parang bata. Tapos siya, umiyak na rin siya noon. Tapos pagkasuot niya sa akin ng singsing, yun, nag-hug na po kami. Tapos pareho kami umiiyak. Sobrang saya. Pagmamahal mo lang ang nais ko. Pero hindi lang Mount Pulag ang nakasaksi sa kanilang wedding proposal. Pati na rin si Rachel na nilitratuhan na nga ang dalawa na siyang nag-viral. Nag-message ako sa kanya na, "Hi ma'am, kami po yung nasa viral na picture na pinost nyo. Thank you so much po." At sa kauna-unahang pagkakataon, ang uploader ng viral photo na si Rachel at magkasintahang Sofia at John Ray, personal nang magkikita. Surprise! Congratulations po ulit. Ikaw si Ma'am Rachel. Ako din. Hello, congratulations. Thank you so much po. Thank you so much, ma'am. Kasi parang nagbigay ito ng bagong opportunity sa amin eh. Nagkaroon kami ng memories sa proposal na balang araw mapapanood po ng magiging kids namin. Yung pinaka nagustuhan po namin. You're welcome po. Hindi ko din naman in-expect na mag-viral siya. Actually, gusto ko lang makita nyo yung picture, makarating sa inyo yung picture kasi nga, ganda ng kuha. Ang pag-ibig ay parang bundok. Hindi sinusukat sa taas ng narating, kundi sa mga hakbang na piniling makasama ang isa't isa. Patunay ng isang pagmamahal na abot langit. Ang masasabi ko lang sa'yo, gusto kitang makasama hanggang pagtanda. Di magbabago kahit pa anong bagyo ang dumating. Thank you kasi napili ka sa tabi ko nung walang-wala pa lang tayo. Thankful ako na nakasama kita sa lowest point ng buhay ko. Tapos kasama din kita sa pag-angat. Thank you sa pagiging understanding mo. I love you, B. I love Pagmamahal mo lang ang nais
Laganap pa rin sa hanay ng mga estudyante ang mga insidente ng pambubuli. Pero paano kung ikaw mismo ang makasaksi nito? Ano ang gagawin mo? Isang 18 anyos na estudyante ang nasawi kamakailan matapos siyang pagsasaksakin ng kapwa-estudyante sa labas ng isang paaralan sa bayan ng Taal, Batangas. Isinugod ang biktima sa ospital, ngunit dineklara itong dead on arrival. Habang ang suspect naman nakulong. Ang isa sa sinasabing pinag-ugatan ng alitan, bullying. Hello po mga kapuso, this is Mad Ramos. Ang estudyanteng si Mad Ramos, popular man ngayon sa kanilang universidad, nakaranas din ng pambubuli noon sa dati niyang eskwelahan. Nag-start to nung mga elementary ako, so nabully ako. Siyempre, bata pa ako. Hindi ko pa alam kung paano ko i-defend yung sarili ko. At hindi siya binuli dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang paniniwala. Isa po akong Muslim. Doon nagsimula yon, inasar nila akong ba't ka nag-aaral dito? Umalis ka, huwag ka dito kasi Muslim ka. Humingi rin ako ng advice sa mga matatanda, sa teachers ko. Sabi lang naman nila is huwag kong pansinin. But then, hindi siya gumagana. Nale-left out ako. Umaalis ako, nawawalan ako ng gana kumain hanggat sa nagkaka-anxiety. Imbis na magalit si Mad sa sitwasyon, pinili niyang tumindig para sa kanyang sarili, laban sa mga bully. Na-overcome ko naman siya kasi kinausap ko sila, dinedefend ko yung sarili ko. Patagal siya nangyari hanggat sa muntong ako ng grade 6. Nagkaroon na ako ng utak na i-defend ko nga yung sarili ko. Dapat hindi ko hinahayaan na nabubuli ako. Ayon sa Program for International Student Assessment noong 2022, Pilipinas ang may pinakamataas na bullying rate sa buong mundo, kung saan isa sa 3 estudyante nakararanas ng pambubuli. Pero paano kung ikaw na mismo ang may makitang inaapi? Titigil ka ba para protektahan sila? So guys, nandito tayo ngayon sa Bulacan kung saan magaganap ang social experiment tungkol sa bullying. Ang ating magiging kasabwat, si Juana, na siyang kunwari ibubuli. Sumama naman ako si Octa, ginit niya eh. Ayaw mo na yan, huwag ka nang umarte. At syempre, meron ding mga magpapanggap na mambubuli sa kanya. Huwag mo na akong artihan, lakad na, kunin mo na. Ilasan mo na doon, ang dugyot mo. Tignan natin kung may tutulong ba or wala. Magsisimula na yung eksena. Oh, bumili ka muna ng pagkain doon. Kunwari gagawing utusan ng mga kasabwat si Juana. At nang umalis siya, sinimulan na nila itong siraan. Ang slow niya. Wala tayo magagawa. Ayun na yung silbi niya sa Anyways, kamusta yung... Wala ata siyang ligo ngayon. Pero sana nag-ice man lang siya bago pumunta sa atin. Ang magkasintahang ito na nasa di kalayuan, ano kaya ang magiging reaksyon? Pero nababother ako sa kanya eh. Naiirita ako eh. Parang ang baho niya. Gutom ko. Tingnan mo yung damit niya oh. Parang di siya nag-ayos. Maya-maya pa, tila may nakarinig na sa usapan ng magkakaibigan. So guys, may lumapit, babae din. Siguro napansin niya yung nangyayari. Tingnan natin kung anong mga susunod na mangyayari. Kaibigan niya ba? Hindi ha. Friend niya ba siya? Nang komprontahin ang mga bully, saktong bumalik si Juana, dala ang mga ipinag-utos na pagkain. Hello. Friend ko ba sila? Opo. Parang siya lang yung Nasaan yung isa? Doon sa yung burger. Dito na nagsimulang mag-alala ang lumapit na dalaga. Magkaka-group po kasi kami. Kaklase ko po sila. Klase kayo. Oo. Pero okay ka lang sa kanila. Hindi ka naman. Hindi naman po. Sure ka? Opo, magkakaibigan po kami ng 4. Okay ka lang po dyan natin. Ang init po eh. Okay lang. Okay, ikaw ang inaalala ko eh. Okay ka lang ba? Okay lang Kasi po. Pero lalo lang tumindi ang tensyon. Hanggang sa ang babae, tumindig na laban sa mga nambubuli. Hindi, tawag dito. Kasi kami naman kasi yung nag-lead ng project namin. So, Parang yun na lang yung ambag niya. ganun na. Yung bayad niya sa kanina. Kunin mo na yung order. Pero hindi naman siya utusan. Okay lang po, okay Kunin mo lang. na yung order, be. Papawa Ang kulit niya. Uy, grabe naman siya! Sige. Okay lang po, okay lang po. Bawa siya eh. Hindi. I mean, kahit pinaano niya yung project, hindi naman siya utusan though. Ganyan kasi lagi yun eh. Sige. Okay lang. Kami yung mali. Mad, i-reveal mo na nasa social experiment lang siya. Ate, hello po. I'm Mad Ramos from Good News.
So, itong nangyari lahat na to is social experiment lang to. Kasi kami naman kasi yung nag-lead ng project namin. So, pero hindi naman siya utusan. Hindi ko matitake na dahil lang sila yung lead ng project, kaya nila lang utus-utusan ng isang tao. Parang ganun po. Ang na-experience ko po na bullying nung elementary, parang pinagtulungan nila ako na sa lahat ng post ko, nagko-comment sila na trying hard, ganun. So parang hindi ko po kaya na may makita pa na ibang nabubully, ganun. Sa pangalawang bahagi ng experiment, ang pangungutya mauwi na sa pisikalan. Hindi naman namin problema to eh! May aawat kaya? Saan ako bibili ng bond paper? Maganap ka! Sa gastos na to, meron kang ambag? Habang mas lumalakas ang sigawan ng ating mga kasabwat, may napadaang isang grupo ng mga magkakaibigang babae. Ang isa sa kanila, pumagit na at nagsimula ng magtanong. Pinapabili ka na nga ng bond paper para magawa ng ako mabili bond paper! Bond paper lang! Diyos ko! Reference! Kulang ng reference eh! Wait lang ate, na paano po kayo? Hindi kasi may research po kasi kami. Ngayon, etong ginawa niya, kulang eh. Naku mga kapuso, kakainitan na sila. Pero wag muna natin reveal na ito isang social experiment. Secret muna, tignan natin kung anong mangyayari. Diba ang research kailangan may reference, diba? Opo. Eh paano namin maano yun? Kung kulang-kulang. Ngayon, inutusan namin siya bumili ng bond paper. Eh wala nga yun! Bumili ng bond paper eh! Umikot ka lahat, may paraan! Iyak-iyak ka pa eh! Wala nga bang iyak mo! Upo ka muna ate, mag-usap tayo ng Magpapawa ka na maayos. naman! Huwag mo nang gawin ko! Hindi pa tapos ang tensyon sa ating eksperimento. Pinapabili ka na nga ng bond paper para magawa ng ako mabili bond paper! Bond paper lang! Diyos ko! Reference! Kulang ng reference eh! Ang babaeng ito, mabilis na pinatahimik si Juana na akmang sasagot na sana sa nambubuli sa kanya. Wala po nagiging maayos sa sa pagsisigaw po. Siguro aning natin muna yung side niya, tapos yung side po ninyo. Diyos ko! Ang mga tumulong sa binubuli, nagulat syempre nang nakita na ang kamera. Pero kailangan nating makilala ang mga taong tumitindig para sa iba. Nung nakita ko po nag-aaway, parang pilit ko po pinapakalma sila kasi hindi po kasi sa dito kami nag-aaway po. And also po parang, syempre student din po. Tapos naaawa na rin po ako na nagkakagulo sila, nagsisigawan sila. Parang mga bata po kasi sila kung titignan. Sa mga ate po nila, parang gusto po namin na isettle nila ng at peace yung problema po nila. Sa ating eksperimento, napatunayan nating mayroong handang ipagtanggol ang iba kahit pa hindi nila kaano-ano. Sana po mawala na lang po yung bullying, lalong-lalo na po sa online. Hindi na po natin na iiwasan po yung mga sinasabi po natin sa social media na hindi po natin alam na nakakasakit na po ng ibang tao. Ang bullying ay hindi lamang issue ng kasamaan ng ugali. Ang bullying ay isang mental health concern. Maaaring ang taong nambubuli ay nagmumula sa isang malalim na sugat na hindi na po proseso at ito ay lumalabas sa kanilang gawi, sa kanilang behavior o sa kanilang pag-uugali. Samantala, itinatakda ng Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013 ang responsibilidad ng paaralan na magsagawa ng pulisiya at mekanismo laban sa bullying. Pero paano ka dapat kumilos kapag ikaw na ang biktima? Ang dapat natin gawin ay magkaroon ng boundary. Para magkaroon ng boundary, kailangan nating sabihin ito sa mga authorities. Maaari din magsumbong sa mga guro o sa iba pang miyembro ng komunidad. Sabi ko lang sa inyo guys, isipin nyo yung taong nasasaktan nyo. Isipin nyo kung kapatid nyo yan, nanay nyo, tatay nyo, kadugo nyo. Siyempre, di ba magagalit kayo? So, wag na wag yung gagawin. Kailangan nilang maunawaan na hindi nila kasalanan na sila ay mabuli. At ang pagiging biktima ay hindi nagpapakita na sila ay mahina. The more na natatakot tayo at nagpapakita tayo na naaapektuhan tayo ng ginagawa niyang pambubuli, lalong nagkakaroon ng power imbalances. Sa harap ng pambubuli, hindi sapat ang mabuting puso. Kailangan ang lakas ng loob. Dahil kapag ang pananahimik ay naging kasalanan, Kahit nga ano yung project, hindi naman siya utusan though. ang pagtindig ang nagiging tunay na kabutihan. Sana'y na-inspire po kayo ng hatid naming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.